2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Correct. Mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating PAM ang tumatanggap ng confidential. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisahin? Sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahagi ng ating bansa. Tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyong ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. So sa pagkakaintindi ko, ipinatawag si Vice President Sara Duterte para talakayin yung budget ng 2025. Pero pagdating niya sa Quadcom, iba pala yung nangyari. So they want her to explain paano niya ginasta yung budget niya sa 2022 at 2023. Pwede naman nilang gawin yun sa tamang pamamaraan, no? Hindi sa Quadcom. Gusto lang talaga nilang, alam mo, yung ipahiya. Gusto lang talaga nilang ma-focus kang Sara Duterte yung mga tao. Gusto lang talaga nilang ipamukha sa mga tao na ganito, ganyan. Kung titingnan lang naman talaga natin, lahat ng tao sa mundo, we have our own ways of corruption in time, in money, in everything we do. Hindi mo talaga masasabi, alam mo yung meron talagang political attack eh. Alam mo naman natin yan. That is given. That is an understatement. Yung political attack talaga sa mga Duterte. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? Diba? 2025 Oo. ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Correct. Pinipilit nila. Oo, nakita ko din yun. Alam mo, pinipilit talaga nila to the point na, alam mo yun, nagalit na talaga si Sara or ginigipit talaga nila eh. Kung titingnan mo, siya yung vice president at she needs respect. Pero hindi nila ginalang yung vice presidente natin. Alam mo, sa Quadcom, parang wala lang sa kanila si Sara, para lang silang umuusig ng, alam mo yung parang si Go, alam mo yung parang si Aguila. Bakit kaya ganun sila ka bold na gawin yun kay Sara? Siguro may backer sila, no? Meron silang backer na mas mataas pa. Ewan ko lang. Ang sabi po ng Vice President, siguro na inis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as Diba? presented. Sino namang hindi magagalit doon sa ginawa nila, diba? Ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, ayaw ko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit ano nga yun siya, kailangan namin, tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Tama talaga yan. Lahat ng pera ng bayan, so dapat lahat ng ahensya. Hindi lang yung Office of the Vice President. Alam mo, parang nakaplano na talagang lahat eh. Alam mo yung pag ito nangyari sa first na hearing, ganito, ganyan, ipamukha sa lahat ng tao na ganito, ganyan si VP Sara. Para magiging sentro naman siya sa isa pa. Para it will lead to another one. Kung tawagin ay Committee on Good Government.
Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives. Grabe no, alam mo yung nakaplano na lahat. So parang nilatag na yung plano na before that they will open, alam mo yung hearing sa pamamagitan ng isang privileged speech. At listen, ito yung rules sa House of Representatives. No one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba. Pinagsalita pa po yung isa. Pending bill na pala yun, pero pinagsalita pa rin nila. Paano pa tayo maniniwala sa mga congressmen kung mismo sila lang pala yung tumutuis sa batas na ginagawa nila, di ba? So, ayon daw sa rules nila, hindi na dapat yung ginagawa kasi nandun na pending bill na siya. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Correct! Di ba? Wow, I salute you, Marcoleta. Tatandaan kita sa 2025 election. Tama naman talaga Paano maniniwala pa yung mga taong bayan kung mismo yung mga kongresista natin ay hindi sumusunod sa mga tuntunan nila? Di ba? Ang sabi po ng chairman, noted. Saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos po, sinabi ko pa, bakit baka ako, dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay, ibig sabihin, ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Hindi po dapat ganun. Nung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. Meron talaga silang pinupush na agenda. Kaya ginagawa nila yon. Kaya hindi na nila sinunod yung mga tuntunin. Kaya alam mo yung ayaw na nilang maniwala sa tama. Katulad ng mga sinasabi ni Marcoleta, hindi na siya pinaniniwalaan. Pinapatayan siya ng mic sa Kongreso. Samantalang ako po, I delivered a full privilege speech. DepEd din ang pinag-uusapan nun. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Grabe. Hindi naman tama yun. Grabe no. Kung hindi magsasalita talaga yung mga taong nasa tama, wala talagang mangyayari sa Pilipinas. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Ito yung sinasabi ko dati kung bakit ayaw magsalita ni Vice President Sara Duterte. Kasi they don't have the authority. Ito na, sinasabi na ni Marcoleta. Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit? Yes, there you go. So only the Commission on Audit has the authority para imbestigahan yung mga bagay tungkol sa paggasta ng mga budget or kahit na anong paman na tungkol sa pera ng ating bansa. Ni-raise ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chairman.
Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi. Oy, bakit yun? Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po sila. Mr. Chair, wag naman pong ganito. Yes. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Sa tuwing dinidiin niya yung tamang proseso, ini-ignore siya. Alam mo yung hindi siya sinasagot, wala ng hustisya, wala ng, parang walang batas, walang rules. Yung gusto lang nilang mangyari, yung gusto nilang mangyari. Doon sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Grabe. Nakakatawa siya, as in, grabe. Maganda yung pang, alam mo yun, side jokes. Sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Yes. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Alam mo yun, they already planned it out eh. Alam mo, ginawa nila yon yung, alam mo yung pag-imbestiga sa Quadcom, para talaga ma-push yung impeachment. Nasa agenda na nila yon na yung ginawa nila para talaga may maghain ng mga impeachment complaints kay VP Sara. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. Yun naman pala. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Yun naman pala 4,000 ahensya ng bansa natin ang tumatanggap ng confidential funds. Pero tingnan nyo, yung Office of the Vice President lang yung inuusisa nila. Diba? Pwede namang uusahin yung lahat ng ahensya or maybe para hindi masyadong halata, maybe 5 or 10. Pero si VP Sara lang talaga yung inuusisa nila eh. Pamumuliti ka yan? Yes. Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Correct. We are not against, alam mo yung investigating, we are not against kung meron mang nagawang masama si VP Sara or nagawang katiwalian. Pero ilagay nila sa lugar, hindi yung ipapahiya nila sa buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas kasi naka-live lahat ng mga tao sa buong mundo. Pwedeng may access dyan eh. So alam mo yung pagpapahiya nila sa ginawa nila kay VP Sara. Hindi tama yun eh. Dapat sa batas nila. Yun lang naman talaga eh. Naman lang, kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng paggagamit ng confidential funds sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa saligang batas po naman talaga ito eh. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung... Tingnan natin kung ano yung mga limitasyon ng in aid of legislation na sinasabi nila. Yung unang limitasyon, kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag-aatubili ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukalang batas. Ganun pala yung in aid of legislation. So, dapat meron na silang isinasagawa na batas, pero nagdadalawang isip sila na baka merong alam mo yung matamaan na ibang sektor, ibang sekta, kaya
gumagawa sila ng investigation, tumatawag sila ng mga tao para mapagawa, para mapasabatas yung minumungkahi nila. Kaganon, alam niya kung sinong tatawagin niya. Yes. At alam niya rin kung anong itatanong niya. Yes. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon eh. Ay. Dahil nga wala na pong rule of law, basta Kaya na lang sila pala. tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas. Kung hindi usigin ang taong gusto nilang usigin. Ganun pala yung nangyayari. So, dapat pala yung sinasabi nilang in aid of legislation para maging klaro yung mga minumungkahi nila at mapasabatas. Hindi pala, pero ngayon iba na. Iba na yung mga nangyayari, no? Para lamang usigin kung sino man yung gusto nilang usigin. Hindi na para gumawa ng batas. Naliwanagan talaga ako. Kayo, naliwanagan ba kayo? So far, this information is really very helpful. Ito po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po ninyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing ay talaga pong matatawa ka na. Tayo ko na pong pahabain yun. Grabe, no? Sa 13 hearings, isa lang yung nagawang batas nila at yung batas para ginawa nila, sobrang dali lang. Kahit na high school daw, pagtatawanan eh. Grabe. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Grabe, no? Kung hindi natin narinig yung speech na to, we are really blinded, by the media. We are blinded by the news. Most of the people think na sobrang sama si Sara Duterte at alam mo yun, she is not capable of the role as a vice president and that she is corrupt. Yun talaga yung diniin nila sa isip at sa puso ng mga Pilipino. Kaya nangyayari yung mga pangyayari ngayon. Sobrang nakakalungkot. Kasi imbis na magkaisa tayo para umunlad yung bansa, alam mo yun, kung sino yung mga nasa pwesto, sisiraan. Wala talaga. Grabe talaga yung crab mentality ng mga Pinoy. Kaya guys, if you had some takeaways with this video, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell so that you will be updated for our upcoming videos. Thank you so much. Have a great day. Bye.